at Director Matibag, Oh. kayo ba ay pumasok sa Senado? Oh. Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Naku, wala daw instruction. No? Anong sagot ni Amy Marcos dyan? Pakinggan nun natin. Game. Eto, ang sabi nila, Oh. talagang denied to death. Ayan. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ako, wala akong alam dyan, ha? Wala ho tayong alam dyan. Lahat ng mga salita na yan nanggagaling kay Mangga. Ay, away magkapatid ito. Let's go. Nako, nagsalita na ho itong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa nangyaring napakalaking kaguluhan dyan sa Senado na naghatid ng napakalaking kahihiyan sa sambayan ng Pilipino. Pinasinungalingan ho niya yung mga kumakalat na bali-balita na utos ng Malacanang yung nangyaring panggugulo dyan sa Senado. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Naku, wala akong gustong umako. Wala akong gustong umako ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Pakinggan muna natin ang statement nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa nangyaring putukan na yan sa Senado. Game! Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Gandang gabi. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Yan. Mga 2 oras kalahati ko namin. Gina G ka kasi bro eh. Di ba? Masyado kang Gina G. Napadala sa Dahig Netherlands ito si Senator Bato. Di ba? Nga kayo ha. Na-monitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla. Nako, tinawagan si John Vic Remulla kaya pala nandun si John Vic. Ang DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Nako, wala daw instruction. No? Anong sagot ni Amy Marcos dyan? Pakinggan nun natin. Game. Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Ayan. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ako, wala akong alam dyan ha. Wala ho tayong alam dyan. Lahat ng mga salita na yan nanggagaling kay Mangga. Ay, away magkapatid ito. Let's go. Wala ho tayong alam dyan. Wala tayong alam dyan. Gusto nyo ba ulitin natin ang sinabi ni Mangga? Ulitin natin. Baka hindi narinig nitong si Marcos Jr. Kakagising lang eh. Eto game. Ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Di galing sa atin yan ha. Galing yan mismo dito kay Amy Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos. So sino papaniwalaan namin sa inyong dalawa niyan? Kami dito mga mirod lang. Kami dito sambayan ng Pilipino nanunood dito sa kaguluhan na to, nagbabantay. Unang pag-aresto kay Sen Bato nung nakipaghabulan ng mga NBI dyan sa Senado. Utos ba ng Malacanang o natripan lang ni Melvin Matibag? Yung paglapag at pag-take off ng mga eroplano, mga commercial plane diyan sa Villamor Air Base. Anong ibig sabihin nun? Paghahanda ba yon na anytime na meron dapat nakareding eroplano para mailipad sa Villamor itong si Senator Bato? Di ba? Akala nyo hindi kayo binabantay na sa sambayan ng Pilipino, mga walang yaka kayo. Especially na ikaw, bangag, walang yaka. Kakagising mo na tutulog ka, tama yan. Game, tuloy natin. Malinaw ho yun ha. Hindi galing atin. Galing kay Amy Marcos. Tuloy natin. Kaya ba't namin gagawin yun? Ba't nyo gagawin yun? Kasi
Ha? Kasi si Senator Bato de la Rosa ay talagang gustong ipadala dahig Netherlands. Bakit hindi nyo na lang kasi kasuyan dito sa Pilipinas? Ikulong siya dito sa Pilipinas. Bakit pinagpipilitan nyo na ipadala sa dahig Netherlands si Senator Bato? Ano ba mga... Talaga bang tinakasan na kayo ng tinakasan na kayo ng bait? Sasama nyo. Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba. Yung mukha na yan, papaniwalaan nyo. Yan din yung nagsabi na walang not in a million years makakapasok ang ICC dito. Ayun, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa dahig Netherlands na. Yan din ang nagsabi na magiging 20 pesos ang bigas. Yan din ang nagsabi na walang papaniga sa China at Amerika. Ngayon, nagte-test fire na sila sa mga armas ng pandigma ng Amerika dito sa Pilipinas. Okay, ngayon pagka naniwala kayo sa sinasabi nitong presidente na to, para din kayo merong siras, para din kayo mga merong tama sa ulo. Diba? Mantakin nyo, wala pa... Sa pagkakaupo niya wala pa ho tayo naalala na lumabas na matinong katotohanan sa bunganga ng mama na yan. Mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyo naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. Talaga ha? At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Anak ng toko dapat para doon sa mga NBI nakipaghabulan dito kay Senator Bato, tanggalin mo sa pwesto. Dapat itong si Melvin Matibag, tanggalin mo sa pwesto. Wala palang utos sa'yo. Anong ginagawa nila sa Senado? Ito sabi ni Amy Marcos diyan sa mga sinabi mo na. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa makinig ka, senador. Bangag. At hindi kami Kapal na mukha mo. Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Yan. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Yun naman pala, inutusan sila personally at directly ni BBM. Sino papaniwalaan namin dyan? Sabagay, parehas lang naman pala kayong Marcos. Basta Marcos, mga perwisyo sa bayan. Wala kayong pagkakaiba. Kayong dalawang magkapatid. Mga perwisyo kayo. Anak ng toka. Pahinga na kasi kayo, mangulang nga kayo. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Nako. Basta. Maliwanag ko yun ha. Kaya itong mga sinasabi nitong si Marcos Jr., nung narinig ko to medyo diskumpiyado ako, sabi ko sa sarili ko, ayan na naman. 20 pesos na bigas na naman to, lang yan to. Ayan na naman. Wala na namang kinalaman tapos isusurrender sa ICC. Tapos ang dami natin nababasa ngayong maghapon, no? Sa Villamor Air Base, mga commercial plane doon nagte-take off tsaka naglaland. Diba? Hindi naman diba? Dapat di naman doon sila nagte-take off tsaka naglaland. Napakaraming unusual na hindi mapapaisip ka bakit nangyayari yan? Di ba? Kaninang umaga pa lang kinukutuban na tayo Doon sa pa lang natin, unang video natin, doon kay Manong Ted Pilot, kinukutuban na tayo Meron na tayong nararamdaman dito sa dibdib natin, hindi dahil sa kape. Tayo wala na, ubos na Wala na wala na. Diba? Hindi tayo, di tayo kinakabahan dyan. Yan ang ating kapangyarihan, yung kape na yan. Dahil wala nang kape, pagsalitain na natin si Marcos Jr. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila.
Kaya nung Malis na sila o nag-comply. O palakpakan natin. Napahiya kasi kayo. 3. Pangalawang subok nyo na yan. Huwag na kayong tumatlo. Nakakatoka, nakakahiya kayo. kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba? Sen Bato, labas ka na sa Senado. Labas ka na dyan. Balik lelo ka na. O walang yan yung ginulo. Pati Senado ginulo. Mga adik talaga. Ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula na? Naku, kasama adik. Kasama sa distab, anak ng to. Distab! Meron na po pala silang script kagad. Nanggulo sa Senado, tapos distab. Lakas ng anak ng to, kahit tayo kumaniwala. Pambihira naman. Anong distab yan? Ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasunubok na pumasok. Paano pagka pinakitaan ka ng ebidensya na dinidrill yung gate papasok ng Senado na di umano yung mga ahente ng NBI? Eh di pahiya ka na naman sa bagay, sa sobrang kabangagan yung nga naman pala dyan sa Malacanang, kahit nagsusumigaw na yung mga ebidensya na yung pagnanakaw sa kaban ng sambayanan na hindi makakabuti, hahabuli kayo niyan pagkatapos ng termino nyo, ipagpapatuloy nyo lang. At saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. Pahinga ka muna at bago mo alamin, matulog ka muna lang yaka. Punta ho tayo dito kay Mangga. Mangga ho tayo dito, Mangga. Yun. O bakit nagsisigawan? Bakit Ako nagsisigawan daw. Bakit? Bumalik na naman? Naku po, yan na. Nangyari? Hindi. Ba't maingay? Naku, bakit maingay? Ha? Ano na naman? Bata, ano? Sino nandyan? Okay. Andito nagki-clearing na yata. Sana naman matigil na at maging mapayapa na ulit dito. Kawawa naman yung usaan namin. Mga bulok yung baril, maliliit. Tapos, ayan. Talagang sinagupahan itong mga walang yanto na talagang, ayan, ang ingay-ingay pa. Nakikita ninyo. Ayaw magsilabasan. Nandyan pa talaga. Labas na kasi. Kaya magulo eh. Oy, next. Diyan. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Naku, Yan. alin ba dito ang paniniwalaan namin? Oh. Talaga naman, lahat denied. Talaga naman. Sino nagbitos, nalusubin ang Senado? Bukang bibig ni Mangga. Talaga naman. Nga ka, Mangga. Lahat sila hugas kamay. Lahat sila hugas kamay. Ang tawag namin ang nagputukan. Sa hulot dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandak, nagpasabog ng kung ano para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment. Nako, eto na naman tayo, flood control na naman. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Nako, alin ba? Yun na naman. Ito, interview po ni Mangga. Nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na Naloko na, nagkukokus pala. Tapos yung iba mga senador, itong si Gatchalian at yung iba pa ay nagbabakate ng kanilang mga opisina. Pambihira. Alam nila. Kanino galing yung balita? Bakit itong mga to na may pakana, hindi nila alam ano nangyari?
Anak ng Petro Garapata. Talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na nagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, taga-Bukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa panlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman niyo? Ano na rin yung putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagalit ako kasi syempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit na yan nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao dito. Nakakatakot. Tapos pinalabas pa. Mga information yun. po NBI, kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi raw po NBI. Lahat, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Hindi ko nga maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya ano ba ito? Flood control na ulit? Oo, ang nabalitaan. Lakas mo talaga mang orat, Senaimi. Punta na ho tayo dito sa interview nitong si Prof. Malutikia. Grabe, ang dami hong ganap na kailangan kasi mapanood ng ating mga kababayan. Yung sinabi ni Amy, sinabi ni Marcos, ano sasabihin ng mga political analysts. Kailangan hong marinig yan ang sambayan ng Pilipino. Kaya naman, kung hindi ho pa kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo. So like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At wag ho kayo mag-follow dito sa FB page na to dahil wala ho tayong FB. Poser ho yan. Baka magpakalat ng fake news, tayo ang mapagbintangan. Mahirap na. Pakireport ho mga kababayan. Wala ho tayong FB page. Okay? Walang FB page si PH Update. Okay? Nasa YT lang ho tayo. Nasa YouTube lang. Kung gusto nyo mapanood si PH Update, sa YouTube lang ho tayo. Pag napanood nyo ako sa FB, hindi ho akin yan. Okay? Kaya itong FB page na to, pakireport ho dahil hindi ho atin yan. Poser ho yan. Baka magpakalat ng fake news yan. Tayo mapagbintangan. Mayayari si PH Update. Kaya pakireport na ho. Wala akong problema kung re-upload o gamitin nyo mga video ni PH Update pero para gumawa ng sariling
gumawa ng page na PH Update ang pangalan at magpo-post ng kung ano-ano, magsishare ng kung ano-ano, mayayari ho tayo dyan. Hindi pwede yan mga kababayan. Kaya ho, di tayo gumagawa ng FB page dahil dyan sa mga kadahilanan na yan. Madali hong mga impersonate dyan sa FB. Kaya wag ho yan. Wag ho. Kung gusto nyo, sa YT ho tayo magkikita-kita. Pakireport ho mga kababayan. Game! Magandang hapon, Mar. At Prof yan, si Prof. Magandang hapon sa Ulak-pukan muna natin to si Prof Malu. Gusto natin yung maramdaman yung makita kung ano ang mga punto de vista ng mga analyst dito sa kaganapan. yung mga tagapakinig at nanonood. Opo, magandang hapon, ma'am. Ma'am, ano po yung nakikita nyo po dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon? May tuturing na ba itong mayroong constitutional crisis? Oo, Adma. Nakakalungkot Nako, na nangyayari constitutional ito. crisis na tayo. Makita natin na siguro nagulat sila na dumating si Senator Bato. Kaya nakita mo naman napakanipis ng majority ngayon. Maalis ang isa dyan, magiging 12. So mahirap yung galawan. Lahat very fluid yung political situation. At sinabi na ng ICC na nasa sa estado, 'di ba? Sinabi ng tagapagsalita nila nasa sa estado kung ibibigay si Senator Bato. Ako nakikiusap, pwede naman natin yan litisin dito at ang ating Korte Suprema at ang korte natin gumagana, mabagal pero gumagana. So nakakalungkot na makikita na naman natin itong mga preparasyon na ito na ibibigay na naman ng isang Pilipino sa isang dayuhan na korte na hindi na tayo miyembro. Opo, dito po sa mga ganap na ito, kaya ba itong mapigilan? Parang in control pa ba yung, lalo na yung presidente po natin? Or tingin mo may basbas talaga dito po, Prof? Tahimik siya simula Lunes, 'di ba? Ngayon ay Miyerkules na. Yung pagiging tahimik hindi maganda kasi nakita naman natin kung paano sinisira ang institusyon ng Senado. Para ang Senado pasukin ng mga taga-NBI at ganun-ganun na lamang ang pagiging behavior nila, nakakalungkot yun kasi isang branch ang Senado. Parang sinasabi mo na walang respeto ang executive branch, na co-equal branch nila, at gagawin nila ang dapat nilang gawin. Hindi naman tumatakbo si Senator Bato sa responsibilidad. Yun nga lang, ang gusto lang niya, nagkaroon tayo ng resolution, nagkaroon tayo ng batas tungkol dyan sa mga pagbibigay ng mga Pilipino sa dayuhan. Sana hindi maulit yung illegal kidnapping or rendition na ginawa kay Presidente Duterte at ngayon ay gagawin sa isang senador ng bayan. Magandang hapon si MJ po ito. Sinabi po ni Senator De La Rosa na lahat ng ito ay politika. Ang na-issue sa politika ngayon ay itong impeachment ni VP Sara Duterte. Dapat ang Korte Suprema magsalita na kasi dito, no? Na maglabas na ng TRO. Kung gusto muna nilang pag-aralan na kung meron bang jurisdiction, meron pa bang karapatan mag-implement ng warrant dito ang ICC, TRO na kagad. Diba? Ang dami pang bahala nga kayo dyan. Anong kaugnayan nito, ma'am, sa kaso ng Vice Presidente? Oo, malaking bagay yan, konektado yan. Kita mo, di ba, pinagdebatihan yung fourth tweet, sumagot na dyan yung dating Senate President na kinabukasan didinggin nila. Ito sigurado ako pagka naging presidente si VP Sara. Lang yan, magtago na kayo. Dahil may kalalagyan kayo lahat. Maraming makukulong. Sigurado ho yan mga Pero kababayan. hanggang ngayon, hindi pa dinadala ng House of Representatives. At ang rason nila dahil nagpalit ng liderato. Ano yun? Naghihintay sila ng pagpapalit uli? Nakakasuka at nakakasawa na itong pambabastos sa mga institusyon at ang talagang binibigay ang mga tauhan na kasama sa Duterte administration para humina ng humina ang Duterte camp, no, ang anti-Marcos
opposition. Makikita mo, lahat ito konektado sa boto ng Senado sa impeachment. Biro mo kung nagpalit tayo ng Lunes, magpapalit ulit tayo sa Lunes. Anong mangyayari dyan? The fact na hindi pinapadala ang napasa na nung Lunes na charges, impeachment charges, nakakapagduda dahil mukhang naghahanap sila ng ipapalit na Senate President na naaayon at sumusunod sa kanilang gusto. Opo, ito pang ganitong mga hakbangin, ma'am, na nangyayari sa kasalukuyang gobyerno as a strategist. Ito ba ay good or bad strategy pagdating po sa usapin sa world stage na nakikita po ng mga banyaga na ganito po nagkakagulo tayo sa Pilipinas? Alam mo, Yan ang gusto ng mga investor. Sir, nandito pala si Sir MJ Mondiar. Paano muna natin? Sir MJ Mondiar, saludo. Isa sa mga talagang kinabibiliban ho nating news anchor yan. Napaka-ano ho niyan, napaka-husay ho niyan sa pagdating sa larangan ng broadcasting. At magaling ho, malinis maglatag yan. Pagka sa mga tanungan, idolo ho natin yan. Isa sa mga pinapanood natin yan sa SMNI. katatapos lang natin ng Sa mga hindi pa ho nakasubscribe sa SMNI Digital, baka napag-iiwanan na ho kayo. Sa mga nakasubscribe sa PH Update at hindi nakasubscribe sa SMNI Digital, mag-isip-isip po kayo dahil tayo ho dito, kukulang ho tayo ng mga impormasyon at update na lumalabas dyan sa YT channel na yan. Mag-subscribe ho kayo mga kababayan. kasi yan, hindi pa nga natin nahuhusgahan kung paano tayo nag-host, kung ano yung mga commitment na ating nagawa. Pangalawa, ang ating ekonomiya ay nasa krisis at kailangang umutang ng trilyon para lang makahinga ang Pilipino. Pang-apat, wala namang ginagawang bukod tangi para ma-resuscitate ang ating flagging economy, no? So, hindi ko maintindihan sa ibang bansa pinoprotektahan ang mga Pilipino. Dito sa atin, ipinamimigay ang dating Pangulo at isang senador. So, anong mai-expect ng OFW na malaking contribution sa ekonomiya? Kung yung naibibigay yung presidente, naibibigay yung senador, yung ordinaryong Juan de la Cruz na OFW, kung bumalik, walang makukuhang tulong sa pamahalaan. Nakakalungkot. Apo, ma'am, sinasabi po ng administrasyon na umiiral pa rin ang rule of law dito po sa bansa. Ito bang, anong mensahe po, ma'am, ang ipinakikita nito sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato? Sa mensahe po ng Malacanang na umiiral pa rin ang pagkakapantay-pantay at rule of law dito po sa prosesong gagawin sa incumbent senator. MJ, walang rule of law. Simula Lunes, wala tayong nakikitang rule of law. Sumugod ang NBI, merong nabugbog na miyembro ng OSA ng Senado. Chine-check mo ang bawat sasakyan na lumalabas sa Senado. May checkpoint ka malapit sa Senado. Yan ba yung rule of law? Bakit hindi nila protektahan ang isang Pilipino at kung may kaso, hindi ba nila kaya? Nasa poder sila. Lahat na lang ng mga tumutulong sa anti-Marcos na grupo, kinukulong. Pag may sinabi kang mali, ikukulong ka. Pag hindi nila ayon lang sa kanilang kagustuhan, kung ano-anong pressure ang gagawin sa'yo, hindi ko maintindihan kung anong rule of law ang sinasabi nila dahil the fact na sinugod ang Senado, that is rule of law. At hindi lumabas ang Pangulo para sabihin, huwag niyang gawin, itigil niyo yan, respetuhin natin ang co-equal branch. Walang rule of law. Opo, ang eksaktong sinabi po ni Yusek Claire Castro sa isa pong press conference ngayong araw, Prof. And I quote, ang nais lang natin ipabatid kay Senador Bato at sa lahat po na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patas, sumusunod sa batas at hindi karahasan ang pinapairal. End of quote. Ano masasabi mo doon, Prof? Ayan, ano na naman, fake news. Fake news. Ito talaga best friend ni Prof. Malutigia. BFF niya ni si Auntie Claire. Yung BFF mo, Prof, pagsabihin mo, anak ng toka, nagkakalat na naman.
Bakit? Nakita niyo kung ilan na ang kinulong, na kung ano-anong mga warrant ang binibigay. Nakita niyo kung paano na weaponize ang NBI. Dati mararangal ang NBI agents. Ngayon sila ang umaatake. Parang wala ng DOJ. Ay, samantalang yan ay attached agency ng DOJ. Nakita nyo kung paano na lang bastusin ang mga tao at sinasabi na mali ang mga pananaw. Nakita nyo sa impeachment. Paano naging patas ang impeachment? May isang dating senador na footnote lamang na ngayon ay main witness. May Madriaga na ang supplemental affidavit ay hindi kasama dun sa complaint. Ibinigyan ng puwersa. Ang AMLAC ginamit. Kahit na sinabi ng isang bangko na mali ang ginawa nyo, sige, ginagamit. Ang COA, hindi nila sinasabi hindi pa tapos ang proseso ng appeal. Ito ba ay pagiging patas? Kung yan ay pagiging patas, edi magaling si Marcos. Prof, si Admar po ito ulit. Sa tingin nyo po, napapanahon na rin na maglabas pa ng mas klaripika. Kasi ang isa pa sa mga punto dito, yung surrender daw po na sinasabi ng batas, yung laging kinukot, wala pa raw pong malinaw na patakaran kung paano ito implement. Unlike doon sa extradition po. Ang sabi ng mga sa legal counsel ng nitong si Senador Bato de la Rosa, unlike sa extradition kasi marami ng proseso na pwedeng pagdaanan po. Do you think na needed na rin dito na mailabas po para once and for all maging malinaw? Kasi parang first time din natin na magkaroon po ng ganito na ICC mismo yung maglalabas ng desisyon na hindi po isang estado. Alam mo yan, iniikot-ikot lang ng mga abogado eh. Clearly, it's an extraordinary rendition. No? Clearly, ICC is not a state. We are not under the ICC. No? Clearly, sinabi niyang tagapagsalita na it is up to the state, up to the Philippines to make to surrender kung yun ang gusto ng administrasyon si Senator Bato. Ang akin lamang, kasuhan niyo dito sa Pilipinas. Ang dapat humusga kay Senator Bato ay ang ating korte. Ang dapat magsu ay yung sa feeling nila na aggrieved sila. Hindi yung lahat na lang cacophony of noise at sinasabi kasalanan. Saan ka naman nakakita ang EJK is a policy of government? May ganun ba tayo? Wala tayong ganun. So hindi ko maintindihan dahil paiba-iba na lamang ang kanilang mga ginagawa, paiba-iba ang storyline, paiba-iba ang naratibo, sa kagustuhan lamang na maalis ang mga Duterte at mga kasamahan ng Duterte at mapawala dito sa Pilipinas. Hindi tatahimik ang Pilipinas kahit nyo padala yan. Lalong magkakagulo tayo. Lalo tayo magkakagulo. Bakit ba hindi upuan, pag-usapan at ayusin? Kasi kung pag-uusapan lang yan at aayusin, hindi na tayo magkakaroon ng take two ng Duterte. Biro mo pangalawang beses na ito and we will allow this. Nakakalungkot talaga. Prof, baka mas forthwith pa ito kaysa doon sa impeachment na hanggang ngayon hindi pa yata natatransmit mula sa House. Oo ha, at yun, ang issue nagsisirox daw, pwede mo naman padala ang anong tawag dito, ang soft copy at pag-usapan. USB na lang. Na-receive Lagay na lang sa USB, di ba, Prof? Pwede naman yun eh. Ano ba problema itong mga to? Bakit hindi ilagay sa USB? na. Alam mo, talagang may hinihintay silang pagbabago para bago nila maibigay ang articles of impeachment, iba na ang Senate President. Yan. Simple lamang. Politika lahat ito. Politika ang ginagawa dahil gusto nila walang Duterte sa 2028. Klarado naman yun from the very start. Prof. Malu, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong hapon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Tapos na po tayo kay Prof. Malu. Palakpakan nun natin. Ito si Prof. Malu. Isa sa mga iniidolo natin. Palakpakan nun natin. A round of applause. Dito na po tayo kay Doc Lorraine Badoy.
good evening, my brothers. Good morning, evening, MJ, Jason, Boss Dada, and who else? Jason. Jason. And MJ. Yeah, hello, good evening. NPA. Nice to be here. Opo. Swerte ni Doc Lorraine, no? Oo. Stress na kami dito. Si Doc Lorraine yan, parang kakagaling lang sa salon, ha? Ibang klase talaga. Oo, grabe nangyayari dito, Baliw Doc ka Lorraine. talaga. Naku po. Umuwi ka na dito, mukhang kailangan ka na dito. Ano masasabi mo, Doc Lorraine, sa mga nasubaybayan mo ngayong nangyari dito sa Senado? At sa alam naman natin, medyo bagets ka pa sa mga mga tawag dito experiences mo. Nangyari na ba yung mga ganito? Oh, martial law baby ako, Dada, no? So, lahat itong nangyayari ngayon is para tayo nagde-deja vu, parang umuulit siya, no? So, but not like this, no? Not like this. This is turning out to be the most disastrous government that I've ever seen in my whole life, no? And buhay na ako nung tatay niya ang nandyan, at yung tatay niya ay magkasing tulad sila, but he is worse, no? So much worse. So, it's just really a sad day for the Philippines, no? Alam mo, yung kahit malayo ako, Kawawa yung ho. puso ko na sa Pilipinas, Nakakalungkot itong nangyayari sa Pilipinas. Ito yung mga panahon na parang nakakapagod maging Pilipino eh. Pero kailangan eh. Di ba? Kung pagka sinukuha nun natin itong bansa na to, isipin nyo na lang ho, yung mga mahal sa buhay natin, yung mga anak natin, mga pamangkin natin, mga mahal natin sa buhay, anong mangyayari dito sa bansa na to? Anong mangyayari sa kanila? Anong mangyayari sa kinabukasan nila? Kaya naman, magtulong-tulong ho tayo na iparating ang boses ng sambayan ng Pilipino dito sa gobyerno na to na hindi na okay ang mga pinagagawa nila. no? At saka kung bakit ako nandito, kasi yan, ganyan, lawlessness. Lawlessness. Bakit ba ako may warrant of arrest? Meron ba akong pinatay? Meron ba akong ninakaw na plunder? Hindi, nagsasalita lang ng malaya, di ba? So, ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nangyari na kasi ito no? Panahon ni Marcos Sr. But again, not as blatant, no? And with great impunity as this. And I would like to answer kasi I was listening kanina nung tinatanong ninyo sino kaya ito nanggaling, di ba? Yung pinaka-obvious na answer is si Matibag. Kasi nandiyan siya kagabi di ba? Tsaka talagang gusto niya arestuhin, di ba? So, but again, where does he get yung pagkalakas ng loob niya, yung brazenness niya? Well, apart from the fact that his character is really like that. Sinungitan niya pa, Doc. Sinungitan niya pa daw si Senator Sinigawan niya. Cayetano. Sinungitan niya. Malakas ang loob. Hindi lang niya Ngayon, para doon sa mga, meron lang ko tayo nabasa galing sa Billionaire News Channel. Maputol ko muna kita, Prof. Malua. Sabi ko nitong si Jesus Palsis, Twitterverse says, Robin Padilla security fired the shot against who and what purpose? Unclear. Unclear o anti-clear. Ito, anti-clear to na social media si Palsis. And fog of war pa din. Update siya ni security says perceived NBI agent ang update to Matibag denies NBI agent yun. Naku po. Lungitan. Ito talagang Palsis na to. Puro kachismisan. Pati yung kabekian niya, kinakalagad niya sa sambay ng Pilipino. Boss Dada, sinigawan niya. Senador ng bansa, sinigawan niya si Senator Amy, si Senator Pia, pati basta mga senator sinigawan niya, 'di ba? So talagang makikita mo talaga kanto boy talaga itong taong ito. Abusado, no? Grave abuse of power yung nakikita natin ngayon. What's right before us. And alam mo, I can always go back to PRRD, na that was one of the things, if not the number one thing that he hated. Ang baboy na nangyayari sa Pilipinas. Kawawa ho ang ating bansa. Kakalungkot. Yung abuse of power, especially those who are in government, hate na yan talaga. So, at saka Siguro sa kobrang kaadika do mga taga Malacanang, gawin natin to para kung pumasok yung mga investor para gumanda ekonomiya. understand namin, nakita namin sa kanya, kapag ikaw ay nasa poder, ikaw yung magpapakumbaba. No? Yung sinasabi niya noon na hindi tayo special, trabahante lang tayo sa gobyerno. Gusto ko sabihin sa mukha ni Matibag ngayon, hoy Matibag, hindi ka special.
pasweldo ka namin, trabahante ka lang ng gobyerno. Kasi ang lalakas ng loob. Pero bakit ganyan kalakas ang loob niya? Ano ito? Si Bongbong Marcos ito, no? Siya ito. And you can see here yung determination to stay in power. Kasi of course this is about the impeachment of the Vice President. They have to take her out, and then the majority ay nagkagulo na, and they need the vote of Senator Bato and all that, diba? So this is what we're seeing right now, no? Grave abuse of power. No? I mean, pero yung kagandahan dito, ginagawa nila sa senador, no? Ano yung sabihin nun? Ginawa nila sa senador, nasa loob ng Senado, kayang-kaya nilang gawin kahit kanino. No? Kayang-kaya nilang gawin sa Pilipino yan. Inano nila, tinalo nila, senador, di ba? Naaarestuhin nila, may barilan pa sa loob ng Senado. Gabing kababuyan talaga ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, no? Talagang nakakalungkot, nakakaiyak. At saka Dr. Rin, sino lang ba ang sa Senate ba sa inyong experience? Sino lang ba ang may baril sa loob ng Senado? Kanina sa mga nakaraang araw nakita natin mahabang armas yung NBI, yung mga police parang ngayon lang naman sila pumasok, pero nung mga nakaraang araw NBI yun nandiyan, sila lang naman yung may mga mahabang baril. Diyan ba sa Senate, Doc, may mga baril ba yung OSAA? Meron ba silang Hindi, visible yung na short baril? arm lang, no? Yun yung pagkakaalam ko. Tapos yung very tight yung security. Pero wala yung katulad nung nakita natin, no? I think it's a form of terrorism itong ginawa nila, na pumasok sila ng ganyan, high-powered firearms. Tapos naka bulletproof pa sila, no? And yung hindi mo pa ma-identify kung sino yung mga elements. And I like what you said, no, na yung CPP ba ito? And kasi nga dahil doon sa stint ko sa NTF-ELCAC, no, I can see them nakikita ko sila, no, nakikita ko ang CPP dito, yung operation na ganitong level of lawlessness, nakamalasan na lang ng Pilipino kasi kaalyado ng presidente ng Republika ng Pilipinas ay itong mga teroristang ito, no. So yan yung mga attack dogs niya. Yan yung trahedya na nangyari sa Pilipinas. Pero yung kagandahan nga, ginawa ito sa senador at saka sa Senado. At nakikita natin, no, na itong mga senador natin na bumoto dyan ay milyon-milyon ng Pilipino. Nakikita natin tumitindig sila ng maayos para sa Pilipino. At saka hindi naman ito tungkol kay Senator Bato na hindi na talaga Hindi na. Tungkol talaga ito sa demokrasya natin, no, na ipinaglalaban natin. At nakikita ko at naririnig natin na yung mga plano na yung CONAS, 'di ba, para patagalin pa sila sa pwesto. So, in other words, itong nakikita natin ngayon, this one, no, itong trahedya na ito, makikita mo yung determinasyon ni Bongbong Marcos na talagang lulumpuhin ang batas natin at yuyurakan ang sa ating saligang batas para siya ay lalong tumagal sa pwesto. Yan ang game plan. Ay kailangan tanggapin na natin yan. Tanggapin natin na hindi siya bababa sa 2028 at talagang napagplanuhan na nila yan. Na naririnig na nga natin ngayon, 'di ba, na hiningi na ang one of those things na inoffer sa mga magnanakaw na mga kongresista na yan na nag-sign ng yes sa impeachment ay term extension. 'Di ba? So tanggapin na natin na yan ang plano niya, pero wag nating tatanggapin na papayag tayo doon. Okay? Kung papayag tayo doon, dapat hindi sila ang makikinabang, yung susunod na. No? So kalungkot ang Pilipinas talaga. Sobra. No? Ano sa tingin mo, napanood mo yung sinabi ni Senator Amy Marcos na mukhang sa kanila na naman isisisi to, na parang baka palabasin, wala naman sigurong gulo dyan kung hindi nyo tinatago si Senator Bato dyan. O kaya wala naman sigurong gulo dyan kung sumusunod lang kayo doon sa gusto ng NBI, kung sino mga nagpunta dyan na magsaserve ng ICC warrant. And ganito na ba kalakas talaga si Trillanes para mangyari itong mga bagay na ito? Kasi yung i-issue pa lang niya ng ICC warrant nang hindi kino-coordinate sa mga korte natin, pag ano na yun di ba usurpation na yan, Doc Lorraine, sa tingin mo? Yeah, not just, it's treason.
Boss Dada, it's treason. Soberenya tayong bansa. Walang pakialam ang kahit na sinong dayuhan sa kahit na sinong Pilipino. Ano pinagsasabi ni Trillanes, di ba? Kung anybody that accepts na merong karapatan ang isang dayuhan na korte sa isang Pilipino ay legally infirm. Putol. Tuloy natin. Mula sa baba, mula sa grassroots, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, RTVM, lahat yan, PTV4, ang goal talaga is to bring the programs of the President and the Executive to the Filipino people. Bakit? Para alam nila yung accountability ng gobyerno, yung transparency, ito yung ginagawa namin, dito na pupunta yung pera ninyo, ito yung para guminhawa ang buhay ninyo. Pero anong ginawa sa communications, sa government communications? Meron akong source ngayon, A1 source, I'm going to write about it also, no? Na si Dave Gomez, yung Secretary ng Communications ngayon, naglabas siya ng utos, ng memo hanggang sa provinces na all systems go, na yung narrative ng gobyerno tungkol kay Vice President ay sisiraan ang Vice President at lahat sila all the way down to the grassroots level. Imagine that, using government communications for something like that, di ba? Imbes na saan pupunta kapag merong state, saan pupunta kapag nagugutom, ano yung mga scholarships, ganon, di ba? So, yeah, so definitely, you wait for the trust and approval. Wag lang yung sa Okta, kasi yung Okta, walang kwenta yon, di ba? No, kwenta Pero yun. yung may credibility na mga surveys, yes, lagapak ito, no? Lagapak. Prof, sa tingin ninyo, Doc, sa tingin ninyo ay magkakaroon po ito ng mga chilling effects, especially po dun sa mga local officials. Kasi sa sitting senator, ginawa nga ito, na ito ang nangyari sa kanya. Paano pa kaya dun sa mga local officials na hindi sang-ayon doon sa kung ano ang gustong mangyari ng kasalukuyang administrasyon? Alam mo Jason, no? Jason, MJ, Bros Dada, no? Mga kababayan. Ang administrasyon na ito, yung kanilang strategiya, I can say it in one word, no? It's fear. They want to instill fear in the hearts of the people. No? Gusto nila natatakot na magsalita, no? Kasi kakasuhan ka namin, katulad ginawa kay Jason, sa kay Ka Eric, etc., kay Boss Dada. Sa akin, sa NSMNI, alam natin kung anong pinag-uusapan natin. At gusto nila, kahit ordinaryong mamamayan, hinahabol, di ba? Gusto nila na yung katulad nung Ifugao na mayor na inimbitahan lang si Vice President, nawala ng 80 million. 80 million, alam mo ba kung ibig sabihin ng 80 million para sa Mountain Province, sa Ifugao? Ang laki-laking bagay nun. Dahil lang inimbita ang Vice President, nawala yon. Biro mo nga nung klaseng benggahe, talagang walang puso para sa taong bayan. Lahat Wala. pinopolitika. Biro mo, imbes na pupunta yun sa mga bata, no, nangangailangan, imbes na sa bridges para hindi sila mahirapan, binawian sila. Biro mo ganon. No? So, ang nilalagay talaga sa puso natin, lahat takot. Pero ano ba natutunan natin? Kay Pastor, kay PRRD, wag tayong matatakot kasi talagang yan ang gusto nila na pang baston nila, 'di ba? Either susuhulan kayo ng pera or tatakutin kayo, 'di ba? Kaya we're applauding itong mga mambabatas natin sa Kongreso na bumoto ng no sa impeachment ng Vice President. Nagpapasalamat tayo kasi alam natin babawian sila. Pero alam natin lahat yon, no? Lahat na bawat salita natin ngayon, babawian tayo. Pero tatahimik ba tayo? Syempre hindi, no? Hindi tayo tatahimik. So yon, yes, totoo. Natatakutin sila, no? Prof, same pattern doon sa nangyari sa KOJC siege. Yes. Alam kong Yes. personally, ikaw na experience po yung nangyari po doon sa Davao City na pilit nga na pinatatahimik ang KOJC at isang tao lang ang hinahanap nila. Pero grabe yung pinadala ng mga kapulisan na para ba talagang delikado or dangerous individual yung hinahanap nila, Doc Lorin? Alam mo, terorista. Yes. no? Akala mo terorista. Partisan talaga yung KOJC and then ginawa kay PRRD and then ngayon dito naman sa Senado, ano?
Yeah, that's why Marcos has to step down kasi hindi siya titigil kay PRRD, tumigil ba siya? Hindi. Kay Pastor, tumigil ba siya? Hindi. Dito titigil ba siya? Hindi. Tsaka marami pa na hindi natin alam, ordinaryong mamamayan. I'm telling you, kilala ko sila, no, yung mga kahit yung mga suppliers ng mga politicians na identified kahit sila fini-freeze yung mga accounts nila, etc. No, talagang small-minded itong mga ito, tsaka very hayok na hayok sa kapangyarihan. So the patterns are there, no? Itong si Matibag, Nicolas Torre 2.0, di ba? Parehong-pareho. Pero pinagtatawanan daw ho siya ngayon itong si Nicolas Torre dahil yung kanyang bertud hindi napapakita nitong si Melvin Matibag. Kaya na nga mga kababayan, bottom line dito, hindi pa rin nila na-arresto itong si Senator Bato. Pansamantala nasa mabuting kalagayan pa rin ho ang ating Senator Bato de la Rosa. Binoto ng sambayan ng Pilipino, dapat respetuhin ho nitong administrasyon na to yung ibinigay na mandato dito sa mama na to, no? Nakakalungkot lang ho na kailangan natin umabot sa ganito dahil lamang sa politika. Pati yung institusyon na kung saan dadatnan lang din naman ni Marcos Jr. at iiwanan niyang Malacanang at Senado, ngayong mga panahon na to talagang walang humpay ang kanilang panggugulo. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Siguro wala na niyang mangyayari, no? Okay na niyan tayo, no? Pambihira pag sumisegue tayo para grabe naman yan. Mahalin natin ang Pilipinas. Aming ganap.